Kumakain ba kayo neto? Sardines omelette. Tara, breakfast tayo. Hello everyone, it's another day and another vlog. At ayan nga ang aking breakfast for today, sardines omelette. Okay din naman sa akin kung diretso na galing sa lata yung sardines. Pero alam nyo, lagyan nyo siya ng egg na ganyan, tas konting salt, and then i-fry nyo. Ang sarap talaga. I-partner nyo with banana, OMG. Kahit ito lang, solve na talaga ako. And believe it or not, favorite din ni Captain ko yan. Kaya nga, nagpadagdag siya ng luto at ibabaon daw niya yung iba sa work. Naiisip ko nga ano kaya ang sinasabi ng mga coworker niya kapag microwave niya to, syempre aamoy sa lunchroom nila yung sardinas. But anyway, gusto niya so nagpadagdag talaga. So for today nga, ang project naman natin, aayusin natin yung pantry. Kasi medyo matagal-tagal na siya nung last ko inayos. Gulo-gulo na naman. Plus nahihilig nga sa pagluluto yung aking mga dalaga. Kaya ayan, hindi nila sinusunod yung label. Naku naman talaga. So, sa pantry ko, I like using jars para maging mga containers, and then mga bins uli at saka mga labels para hopefully makatulong naman to keep them organized. Actually, it's not too bad kasi matagal ko na talaga siyang hindi naiayos. So, yung iba lang nalalagay sa ibang category, kaya yun, i-collate lang natin siya. Minimalist din kami pagdating sa ganyan. Gusto ko kasi nauubos muna yung stocks bago kami bumili uli ng mga additional. So, eto pala yung bin ko ng noodles. Yung isa naman kanina ay snacks. At ayan nga, yung mga cookies ay nilalagay ko sa jar. At mamaya papakita ko sa inyo yung final product at saka kung ano yung mga categories na meron ako dito sa aking pantry. Kayo, paano kayo mag-organize ng pantry ninyo? Maramihan ba kayo kung bumili? Ito pala yung bin ko ng stocks kasi syempre yung mga iba na inilalagay ko sa jar minsan sobra. So lahat ng mga excess dito ko muna nilalagay para alam natin kung saan kukuhanin yung mga stocks or kung ano pa yung mga kulang. Kapag kasi ganitong categorize siya, mas madaling magkaroon or maggawa ng inventory. Nung first time ko talagang nag-declutter, nung tiningnan ko yung mga stocks namin, meron pa from 2020 o kaya 2019. Grabe talaga. So kung hindi natin babantayan, baka mamaya yung kinakain pala natin expired na, 'di ba? So I make it a point na at least every 6 months ma-check itong mga to, and then kung mayroon ng mga expired ay maitapon na. At saka kung ano yung mga close to expiration ay maubos na rin. At ayan pala yung final product. Nakalimutan kong pakita yung expiration niya, nandun sa ilalim. May sticker ako na nakalagay kung ano yung expiration. So, ayan, medyo umayos-ayos naman na siya. Happy naman ako sa result. Kung nag-organize kayo ng pantry, picturean nyo, comment nyo sa baba para ma-inspire tayo lahat, ha? At after ko nga maglinis ng pantry, ay ayan, nagluto na ako ng lunch namin. So, for today's lunch, ay magluluto tayo ng nilaga. So, nilagang baka yan. Sa akin pala, kasi wala kaming pechay bagyo, so meron akong available na repolyo. So, repolyo na lang yung inilagay ko, tsaka patatas. Masarap nga sana kung malalagyan siya ng saging na saba, kaso wala kaming saging na saba dito. So, ayan, luto na ang ating lunch. Mag-ready na ako for work. Yan lang muna for today. See you again tomorrow. God bless everyone. Thanks always for watching.